Tiniyak ng Department of Budget and Management ang transparency sa mga papasuking transaksyon ng ahensya. Sa harap ito ng rekomendasyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan ang ilang opisyal ng Pharmaly na umano'y sangkot sa katiwalian sa pagbili ng face masks at iba pang gamit noong panahon ng pandemya. Ang hakbang ng Ombudsman ay umani rin ng suporta sa ilang dati at kasalukuyang senador. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas. Ilang mga dati at kasalukuyang senador ang nagbigay suporta sa ginawang hakbang ng Office of the Ombudsman para ipag-utos sa sampahan ng reklamong graft ang ilang individual na kinabibilangan ng mga dating opisyal ng Department of Budget and Management at mga opisyal ng Pharmaly kaugnay sa pagbili ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya ng 4 billion pesos na halaga ng RT-PCR test kits. Ayon kay dating Senador Franklin Drilon, kinikilala niya ang ginawang desisyon ng Ombudsman. Pagpapakitaan niya ito ng indikasyon na hindi sasantuhin ng ating institusyon ang umano'y korupsyon, lalo na sa panahon ng krisis. Si dating Senador Panfilo Lacson tila may pinaringgan naman na hindi kasama sa listahan na nirekomendang sampahan din ng kaso. Paulit-ulit daw nababanggit noong mga pagdinig nila na may umano'y financer ng sindikato. Handa raw siya mag-concede na baka ang ebidensya ay hindi sapat para ma-establish na may probable cause laban dito. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, hindi may babaon sa limot ang kasalanan umano ng mga opisyal at negosyante na pinilian niyang magpayaman gamit umano ang pondong nakalaan sana para tulungan ang mga kababayan nating pinadapa ng pandemya. Sa tanong naman kung kailangan pa bang buhayin ang investigasyon tungkol sa Pharmaly, ayon kay Senator Francis Tolentino, wala na siguro yun kasi but still I have to read the Ombudsman's decision. Pwedeng kumilos ang Ombudsman. Di ba yung nangyari nung huli? Wala namang lumabas na committee report, but the Ombudsman assumed jurisdiction and acted and went out with a report which you probably heard today. Ang Department of Budget and Management naman, tiniyak na susunod sa desisyon ng Ombudsman. Nanindigan ng kagawaran na itataguyod ang prinsipyong may transparency, mabuting pamamahala at pagsunod sa rule of law. Inatasan na nila ni Secretary Pangandaman ang opisyal ng PSDBM na ipatupad ang desisyon ng Ombudsman laban sa mga dating opisyal nito. Daniel Manalastas para sa Bayan.